contract with JJ Redick to make him the franchise's next coach, sources told ESPN. So ito mga idol, mainit-init pa nga no. Ayon kay Woj, kinuha na nga ng LA Lakers si JJ Redick bilang kanilang susunod na head coach. Ang deal daw na ito ay 4 years, although wala pa naman sinasabi kung magkano, pero nasa $8 million daw per season. Kasado na yan mga idol. At sinabi nga rin po ni Woj na mag-hire sila ng coaching staff na eksperyensyado. Isa-surround si JJ Redick ng elite coaching staff pa nga para mapaikli ang learning curve niya, since never naman kasi naging coach si JJ sa kanyang maiksing panahon na nagretiro matapos maging player nga. Kung ako ang tatanungin, intriguing nga itong ginawa ng LA, parang yung ginawa ng Golden State Warriors last 2014 na pinalitan si Coach Mark Jackson nun matapos niyang manalo ng 51 games para sa Warriors. Sabay ang pinalit ay si Steve Kerr na tulad nga ni Redick nun, wala ring experience sa pagko-coach. Although sa late 2000s naging executive to para sa Phoenix Suns bilang kanilang president ng basketball operations. Anyways, going back nga, sugal din tong ginawa ng Lakers kasi nga wala pa talagang napapatunayan si JJ Redick bilang isang coach or even assistant coach. Ano bang klase siya mag-coach? More on offensive-minded ba na parang Mike D'Antoni o more on depensa naman na parang Frank Vogel? Hindi pa natin talaga alam mga idol. Magaling ba siya sa mga in-game adjustments? Nakikita ba niya kung kailan ba dapat mag-timeout o kailan hindi? Anong klaseng opensa ba ang paandarin niya? Like old school ba, modern, o some sort of halo na parang Steve Kerr? And ang sagot nga niyan mga idol hindi pa talaga natin alam din. Hindi naman din ako dito nagyayabang no na baka mas magaling ako. Baka kasi i-comment nyo dyan na edi ikaw na lang mag-coach. Pero yun naman din yung mga unang tanong na lalabas sa isip mo. And ako speaking lang din bilang isang panatiko, spectator, pati content creator. Although lahat naman din yan mga idol ay sugal. Wala ka naman talaga masasabi na kapag hinire ko to bilang coach matik alam ko na ang mangyayari and makakapag-kampiyon na ako. Never naman naging ganun yun. Like si Darvin Ham nga lang din for example. Kilala siya bilang players coach pa nga noong mga panahon niya bilang assistant coach ng Hawks pati Bucks. Tapos under pa siya kay Coach Mike Budenholzer na kilalang mahusay din na coach. Yes, bigyan natin siya ng credit na napapunta niya sa Western Conference Finals ang LA noong 2023 playoffs. Pero sa mga Laker fans, alam nila yan at for sure, naging frustrated talaga sila sa kung paano mag-coach si Darvin Ham ever since. Like even yung simpleng pag-timeout nga lang kapag kailangan hindi pa niya nagagawa. Nagrarun na yung kalaban, nakabulsa ang kamay at tila walang sense of urgency. At least yun yung nakikita mo sa camera. So 'di ba? We will never know din naman. Panigurado, extensive madugo ang pinagdaanan nito ni Redick bago siya offeran talaga ng Lakers. Dahil na rin yan malamang sa mga questions na nabanggit natin kanina. Pero hindi lang naman sila isang beses nagkita Ayon kay Shams, nagmeeting na si Redick at si Rob Pelinka, VP ng basketball operations ng Lakers sa Chicago noong draft combine. Sabay umisa pa noong 15 lang sa Lakers facility naman at doon na niya na-meet yung may-ari ng Lakers, yung Buss family. So hindi lang to basta ay wala na pala kaming choice, si Redick na lang. Kung gusto pala ng Lakers ng may experience, di dapat pinaperma na lang nila sa James Borrego agad. Solido naman din yun na coach Pero syempre kailangan nga nila tignan ang lahat ng mga anggulo. In terms naman sa sinasabi nila na elite coaching staff, ang posibleng candidates daw dyan ay sina Scott Brooks, former head coach yan ng OKC at Washington. Syempre mga former players ng LA na sina Rondo at Dudley. Tapos si Sam Cassell, nakaka-champion lang bilang assistant coach sa Boston Celtics. Dagdag ko lang din, siguro pwede rin nilang offera ng top assistant coaching job si Monty Williams mga idol. Mahusay naman to na coach din Hindi lang talaga maganda yung roster ng Detroit, tapos medyo half-hearted din siya, gawa nga nung may sakit yung asawa niya at gusto niyang alagaan. Pero less naman ng pressure kung assistant coach lang siya Baka pwede. Pwede rin pong si Terry Stotts mga idol. Ayan, seasoned coach na talaga. Pwede rin siguro nila kunin si Kevin Ollie mula sa Nets. Interim head coach nila to nitong katatapos lang na season. Sabi pa nito ni Stephen A. Smith sa kanyang pag-congratulate kay Redick na may coaching itch nga raw to, meaning parang nangangati talaga tong mag-coach si Redick. May desire siya na maging head coach talaga, and what better way para patunayan yung capabilities niya kundi sa mga maliliwanag na ilaw ng Los Angeles, kung saan konting mali mo lang talaga magnified yan. So pressure din to kay Redick na patunayan sa franchise na tama ang naging desisyon nila. For now, siguro kung Lakers fan ka, ay say magtiwala ka na lang sa front office nitong Lakers na alam nila yung ginagawa nila. Sabi rin na sa buong process involved daw si Anthony Davis, so may basbas din talaga ng star player nila. Na-impress sila kay Redick sa mga meetings at interviews nila, tsaka may backing din niya ni Coach K na bata rin si JJ sa Duke nun. One of the greatest coaches in basketball history tong si Coach K kahit nasabihin mong bias siya at parehas silang galing Duke. Pero kayo ba mga idol? Ano ang thoughts nyo sa pagkuha ng LA Lakers kay JJ Redick bilang kanilang susunod na head coach?
Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.